dokumentaryo, papakita namin sa inyo ang mga pamumuhay ng mga taong may bangkita dito sa isa sa barangay ng Dagupan City, ang Barangay Bunuan, Bisaya. Kami ay sumasalamin sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka sa kanilang pamumuhay, mga pangarap at mga hamon na kanilang hinaharap sa pang-araw-araw. Ipinapakita namin ang kahalagahan ng kanilang papel sa Barangay Bunuan Bisaya at kung paano sila magbigay ng inspirasyon sa iba sa kabila ng kanilang mga limitasyon. Sa pamamagitan ng aming dokumentaryo, nais naming maging boses sa mga taong ito at ipakita ang kanilang pagkakaisa at determinasyon sa kabila ng kanilang mga pagsubok. At yan na pong pangkabuhayan niyo po? Nagbebenta-benta para may pangbili ng pangkain ng mga bata. Sapat po ba yung kinikita nyo sa pang-araw-araw? Meron naman din, kaso nga lang pamumay sa mga dalawang bata kasi pumapasok din sila sa school. Gaano po kahirap kumita ng pera? Mahirap din. Siguro, dadalasan mo yung hirap ng pagbebenta dito sa tindahan. Ano po yung parang naiisip nyo po na solusyon upang matulungan kayo sa pagtitinda nyo po? Ako yung tumatayo na yung magbibinta ng sarili ko, yung puhunan ko. Sa tingin nyo po ba matutulungan tayo ng gobyerno? Oo, meron. Tulungan din yan. Kung sa bibigyan ka ng puhunan mo, meron din. Bibigyan din sa kanya magbibigay sa'yo. Puhunan lang po talaga yung problema. Pangarap nyo para sa pamilya nyo po? Yung mabigyan ko ng kinabukasan ng pangarap ko, pag-aaral ko sila. Wala akong pinag-aralan, matutulungan nila yung magulang nila sa akin para maturuan din nila ako magbasa ganyan. Kasi hindi ako din nakatapos sa pag-aaral. Dahil din Sa sobra, marami kami magkakapatid. Nag-isa kami magkakapatid. Ngayon, yung mga asawa na rin, yung pamilya na rin. Ako lang po tumatayo ng mga anak ko bilang ina nila. Nagninegosyo, nagbi-business ng mga benta, ganyan. Marami rin akong benta, mga maha, ganyan. Chicharon. Tapos yung mga, kung tawag doon, yung mga pismas, hindi ng mga benta ko. Pag tuwing walang ginagawa. Natatampatan din po ba ng sipag nyo yung kita nyo po araw-araw? Oo, meron naman din. Kahit walang binibigay yung asawa mo, kahit nandun sa pudyan ng nanay niya, ako yung bubuhay sa mga dalawang bata. Gaano po kahirap ang trabaho niyo sa araw-araw? Siyempre mahirap, ma'am. Kung hindi ka bibenta, wala kang makaka. Sabi naman, gano'n naman eh. Natatapatan po ba ng sahod ninyo yung pagkikita ninyo? Siyempre naman, pag nakabenta ka ng maluwag-luwag, gano'n naman. Sa pamilya niyo po, di ba, meron po yung pangangailangan sa kayo, mga kagustuhan niyo pong bigyan. Nakakasapat po ba yung kinikita ninyo para po sa pangangailangan ng pamilya ninyo? Ayos din lang, minsan lang, minsan lang. Tiis lang, tiyaga lang. Paano po naman sapat po lang kinikita niyo sa mga gusto ninyong bigyan? Pero lang. Ano pa po ang kulang sa ginagawa ninyo? Bakit sa tingin niyo minsan hindi po sapat yung kinikita niyo? Pag minsan kasi, tulad ngayon, kunti yung mga tao, kunti yung bumibili, kaya hindi sumasagot. Ano po ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya? Siyempre, pangarap din ng karamihan, nakaluwag-luwag ang pamilya. Tingin po po yan. Yan lang. Dagdagan natin ito. Gaano kahirap ang trabaho mo sa araw-araw? Hindi naman. Natabatan ba ng sahod mo ang pag-isikap mo? Sapat ba ang kinikita mo para sa pangailangan mo at ng pamilya mo? Wala bang po. Ay, hindi. Like sa family mo, yung pera ba na kinikita mo, binibigay mo ba sa kanila or kinikip mo na lang? Binibigay mo sa kanila. Sa isang araw, ilan yung nakukuha mong pera? Kinikita mo? 700 lang.
Yun yung average. Like, yun yung araw-araw. Ano yung pinakamataas mong kinikita sa isang araw? Nakita na? 1.3. 1.3 sa isang araw. Yung pinakamababa. Nakababa 200. Ano pa ang kulang sa ginagawa mo at bakit? Hatingin mo, doon sa mababa mo nakuha, ano pa yung kulang? Wala. Anong pangarap mo para sa iyo? Pero ikaw, paglaki mo, anong gusto mo? Matrabaho? Seaman. Anong grade ka na yun? 6 po. Ate, kailan po nagsimula yung business nyo na sari-sari store po? Year 2013. Matagal na rin po. So, malaki din po ba yung puhunan nyo? Oo, nagsimula muna kami sa mababa, 20K. Pataas ng pataas hanggang umabot na ng 200,000. Gaano kahirap ang trabaho nyo po sa araw-araw? Tiyaga lang ang ano kasi itong store. Kasi ang tinutubo mo dito, piso-piso lang. Natatapatan po ba ng sahod or yung kita ninyo yung pagsusumikot nyo po sa araw-araw? Oo, pwede siya. Tiyaga lang. At sapat po ba ang kinikita nyo sa pangangailangan ng inyong pamilya? Oo, kaya din. Nasusuportahan din yung panggatas, ganun. Pag ganitong kaluwang ng business, ganito na. Nasusuportahan siya. Ano pa ang kulang sa ginagawa niyo po? Bakit minsan po ay hindi po sumasapat ang kita? Sapat po ba? Minsan pag ang hirap ganun yung Mahina po yung mahina yung ano, mahina yung bentahan, ganun. May mga bonding mahina, ganun. Ano po yung pangarap niyo po para sa inyong pamilya? Yung pangarap niyo po para sa inyong pamilya? Kapag tapos yung dalawang anak ko sa college para sila din ang Good afternoon po. Ano pong pangalan po niyo? Teresita Mendoza, Ilang taon na po kayo? 65 years old. Ano pong hanap buhay niyo po? Mais. Pagmamais po. Mais. Gaano na po kayo tagal sa pagmamais? Ay, matagal na. 13 years old pa lang ako. Paano niyo po na-start yung pag-business niyo po ng mais? Kasi nagtatanim yung mga anak ng mais. Matanong ko lang po kayo, gaano po kahirap yung trabaho niyo po sa araw-araw? At talaga mahirap. Magluluto, mamimitas ka, malaga mo pa. Yun, talaga. Tiyaga para makapagpatapos sa inaanak. Natatapatan po ba nung sahod ninyo yung pagsisikap niyo po dito sa panap buhay? Oo naman. Paano po? Yung, siyempre, kasi meron pa ako ng mga ibang trabaho eh. Tulad ng pag meron sa Tondiligan, may maraming tao doon. Tinatawag ko nagmamassage. Nakakasapat po ba yung kinikita ninyo para po sa pangangailangan ng Sobra-sobra. sobra-sobra? Kasi nagtitinda ako sa gabi, meron akong minamassage, mga 3, 4, 2,000 na yun. Malaki-laki na rin po. Sapat po ba yung kinikita ninyo para po sa mga kagustuhan po ng pamilya? Hindi ko sila pinapabayaan kung anong gusto nila sa iyo. Hanggat kaya ko. Mahirap umatras sa anak mo yan eh. Gagawa mo ng paraan para ito nilang mag-aaral. Ano po ang sa tingin niyo kulang sa ginagawa niyo po sa business niyo po at bakit minsan po hindi po sapat yung kinikita niyo? Pag hindi sumapat, yung talagang merong araw na matumal. Pero pagka matumal, may stop ako, nagtitinda ako ng kiniler. Tsaka meron ako yung washing na automatic. May nagpapalabas sa division, ginadala-dali. 10 nito, 500. May sa isang araw, 3 beses. Lalabarin yung tagunan. Last question. Ano po ang pangarap niyo po para sa inyong pamilya? Ang pangarap ko, makatapos ko sila ng pag-aaral. Huwag silang mag-asawa na ng maaga. Nabibo na ako sa nag-high school eh. 3 na nag-high school na, tapos ng high school, nag-asawa na eh. Pero may natapos ako, yung mga kampal. XRN, Maestro, IT, mga kambal.
Marami na po kayo. Oo, yung 6 na kambal. Swerte nyo lang po sa inyo. Nasa Isabela naman sila. Biro sila mo yung Pasko, bagong taon ganun. Ganito ang buhay. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako ngayon ay nasa Malaski, Pangasinan upang tayo ay bumisita sa ating munting kaibigan at tanungin kung ano ang kanyang kinabubuhay at paano ang kanyang buhay sa pang-araw-araw. Ngayon ay kasama ko ang aking kaibigan. Pakilala ka? Ako pala si Dancia Montemayor at 17 taong gulang. Matanong ko lang, Danciel, kung ano ang kinabubuhay mo sa pang-araw-araw. Sa ngayon ay isa akong working student at sa aking bakanteng oras ay ako ay nagbobote para sa pangdagdag sa araw. Magkano ba yung kinikita mo sa kada araw? Sa isang araw ay nakakakita ko sa pagtatrabaho sa isang fast food chain ng humihigit sa 150 pesos. 150 pesos per day. Okay. Kasya naman yun sa inyo? Hindi. Ilan kayo sa family ninyo? Kami po may 4 na tao po sa lahat. Kasama mo sila ngayon eh? Opo. Kasama mo sila ngayon? Maaari mo ba kaming i-tour sa inyong bahay? Sige po. Tara. So, nandito tayo ngayon sa labas ng kanilang bahay. Danciel, sa labas ba? Anong ganun dito? Dito meron pong liban ng tubig. Dito na rin po yung lutuan. At dito po, makikita nyo ang aming palikuran na rin. So, kinakain niyo naman mabuhay dito? Opo, ano rin naman po. Okay naman po yung pamumuhay dito. Ayos naman. Ayos naman. Dito muna tayo sa Andito tayo ngayon sa aking tinutulugan. Danciel, kamusta ka naman dito sa tinutuluyan mo ngayon? Sa ngayon, ako'y kontento sapagkat sa kahirapan ng buhay, kailangan natin maging kontento sa kung anong meron tayo ngayon. Pero komportable ka naman ngayon sa init ng panahon. Sa ngayon, syempre, naiinitan tayong lahat. Pero ayun yung, meron namang kontento pa naman. At hindi ko naman din masasabing komportable sapagkat mainit na din. Kinakaya mo naman sa araw-araw yung pagtira dito? Kinakaya naman dahil wala naman tayong choice sa buhay kundi survive ang araw-araw, maghanap ng pera para sa ating kakainin.